the Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Morning, Pastor! Inaabangan ka na ni Pedrito Perez. Nag-message pa sa Facebook. Hindi daw makapagsimula ng araw pag hindi ka napapakinggan. Pastor, good morning. Belated happy birthday. Good morning, Ted at Cha. Yeah, may mga nag-aabang nga daw. Yung kausap ko kahapon na seniors, abang daw ng abang dahil sa TV sila. 8 a.m. pala start na sa TV. Akala wala na akong show. Sabi ko meron pa po. Sabi maaga inagahan lang po. Alam mo, meron nga rin ako nakadaupang palad last time, Pastor, sa may Ideal Vision sa SM North EDSA. Pinakikinggan din yung segment mo na The Daily Brad. Si Miss Joy Samson of UP Village sa Quezon City. Batiin mo naman siya, si Miss Joy Samson. Get well soon po, Miss Joy. Lagi masaya yang si Ate Joy. At kilala ko yan, Joy. Kilala mo? Hindi, Joy Samson. Masaya yan. Kamag-anak ni Grace, Joy. At Yun. Oo. Sige, Pastor. Ano bang magandang balita natin today? well, pasalamatan ko lang si Ate Fe at Kuya Jun Soyangco. No? Medyo yung pansit natin, alas 9 nag-o-open shop nila. Kaya nakarating dyan ng 10 plus na kahapon. But anyway, thank you po. Yan. Si Dr. Jenny at Dr. Ralph Bicol ng De La Salle Medical Center sa Dasmariñas, Cavite. Thank you po for greeting me kahapon. Bishop Alex Larena Arseno, thank you rin po. Tatapusin na natin yung series natin na kay Haring David. So, fast forward, naging magaling siyang hari. Hindi perfecto, may mga kakulangan siya, may kasalanan, pero ang ganda lang nung kanyang buhay nung sinamarize po sa Book of Acts. May tanong lang ako, kung isang sentence lang isusulat ng Diyos ang tungkol sa buhay mo, ano kaya sasabihin niya? Ano ba? He was successful, then he died. O she was too busy. Ano ba? They were famous, rich. Ano ba po ba? Or he served God's purpose for his generation. Alam niyo po problema sa atin, we live as if mahaba yung buhay natin pero malabo ang purpose. We can invest heavily po sa comfort, convenient na buhay, pero yung calling po ba, nasagot po ba natin? Wag mo natin i-confuse yung longevity, longevity with legacy. Wag natin yung, mahaba buhay, nag-iwan ng legasiya. Madalas po, we delay obedience thinking, meron pa tayong time. Sabi po rito sa mga gawa 13:36, nang maisagawa na ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan, siya ay namatay at nilibing sa piling ng kanyang mga ninuno at siya'y dumanas ng pagkabulok. Ibig sabihin, when he served God's purpose, okay? When he served God's purpose, he died and his body decayed. Alam niyo po, purpose is not measured by how long you live, but how well you live for God. So, gusto ko lang po kayo i-remind, number one, God is a purpose for every generation. Nung naisagawa raw ni Haring David yung kalooban ng Diyos sa kanyang generasyon, hindi sinabing naging hari lang si David, yumaman, naging sikat. Hindi po. Malinaw po sinabi na maipamuhay niya ang kalooban ng Diyos. Hindi po siya perfecto but he was purposeful. So tandaan niyo po, God works progressively in each generation. May assignment siya. Encourage ko lang si Manong Ted at si Chacha. Maaring hindi niyo makita ngayon, lalo na kay Manong Ted, henerasyon na ilang dekada na yan. Maaring hindi niyo makita sa henerasyon niyo yung bunga ng ilang taon yung pangangalampag sa mga tiwaling politiko, taong gobyerno, pero hindi sayang yan, Ted at Cha. Baka yan yung maging ningas ng isang malakas na apoy sa susunod na henerasyon. In fact, kayo rin nakatayo sa mga naunang mga komentarista sa inyo na nangangalampag. Ang sinasabi ko lang, maaring hindi nyo makita pero hindi yan sayang. May ginagawa ang Diyos sa henerasyon mo, Ted, sa henerasyon mo, Cha, ikaw Cha magtutuloy ng henerasyon ni Manong Ted, pero hindi yan sayang because meron tayong assignment in our own generation. Ako rin po, may assignment ako sa aking henerasyon. Number 2, purpose is always time-bound. Sabi doon, para sa kanyang kapanahunan. He didn't serve God's purpose forever. He served God's purpose in His lifetime. Wala po tayong only time, only a specific window for obedience. May start, may ending, may expectation. Pag lumipas ang panahon, hindi mo na pwedeng balikan yan. Kaya reality check, may mga bagay ba na pwede mong gawin ngayon na wag mo nang ipagpabukas pa? Because delayed obedience is disobedience. Hindi lahat ng calling pwede bukas. May calling na ngayon mo lang dapat gawin. And lastly, life is short, but obedience gives its meaning. Sabi po, si David ay namatay
at nilibing at naagnas ang kanyang katawan. Lahat tayo may pare-parehong ending. May libing, may lupa, may katahimikan. Yun lang po. Hindi sa haba ng buhay ang dahilan ng purpose, kundi yung laman ng buhay. Gusto ko lang po mag-end to remind us. David served God's purpose, then he died. Marami, they live long but never live a right kind of life. You don't beat death by living longer. You defeat death by living with purpose. Ulitin ko po, you don't defeat death by living longer. 100 years old, hindi. You defeat death by living with purpose. Tanongin mo yung sarili ngayon, what obedience am I postponing? What has God entrusted to me in this generation na pinagpapaliban ko pa? Tandaan niyo po, mga gawa 13:36, nang maisagawa na ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan, siya'y namatay at nilibing sa piling ng kanyang mga ninuno at siya'y dumanas ng pagkabulok. Ay manalangin, Panginoon, itong katawan na to kahit ano Lord gawin naming pag-delay, kahit ilang pang beauty secret ang gawin namin, kahit ilang pa botox, gravity will take over. Eventually, lalaglag lahat yan. Yung eye bags namin lalaki, mangungulunto yung aming balat because life on earth is short. But it doesn't mean walang meaning. Lord, the only way to beat this death is to live a life of purpose. Salamat Lord kay Haring David na magandang ehemplo. When he lived for God, he lived a life of purpose. Marami Lord nabubuhay, walang kwenta ang buhay. Pinapahaba ang pilit, nagpapayamang pilit, kahit illegal at immoral. Kaya ngayon nagtatago sa batas, nakaban, walang passport, lahat. Lord, tulungan mo kami to live a life of purpose. Tulungan mo kami, lalo na si Manong Ted at si Chacha, to have a greater sense of purpose in their generation. Na ang ginagawa nila hindi sayang. Ang ginagawa ko hindi sayang. Dahil meron kaming purpose and the key is obedience. Salamat Lord sa iyong pag-remind sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli salamat po na marami sa araw na ito sa aming pakikinig sa aral na inihatid ni Brad Jeff. Kami po'y patuloy nagdarasal para po sa kanya, sa kanyang kalusugan at ginagawang pagmimisyon. Salamat din po Panginoon sa lahat na nakikinig sa aming programa na ito po ang inaabangan at ito po ang inspirasyon araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Brad. Salamat sa magandang aral. Lalo na sa mga... Ay, nako, Brad Jeff, meron pa akong issue mamaya ulit. Bawal ka mapagod, kakasabi lang ni Pastor. Okay, Brad, ikaw ba'y napagod sa iyong party-party? Nag-party-party ba kayo? Oo, napuyat ka simple lang ba? naman na salo-salo, of course, no? Thanksgiving ika nga, Brad. Yes, alam mo, Brad Ted, sabi ko nga habang tumatanda tayo, talagang lumiliit na rin ang mga taong gusto mong samahan. Lumiliit na rin yung... kasi nga yung energy at time mo, limitado na. So, you make every moment count. Sabi rin sa Bible, teach us to number our days. Nung unang panahon, gusto mo lahat pagbigyan, lumong lahat kausapin. It doesn't mean hindi sila mahalaga. Kaya lang, pinipili mo na lang talaga ngayon yung bibigyan mo ng enerhiya. Paglalaanan din ng oras. Hindi, alam mo, may point naman. And it's never bad to say no. Siguro, 'di ba? Lalo hindi naman siguro nila ikakatampo 'yun. Sa totoo lang wag tayong mahihiya mag-no sa mga pagkakataon na pakiramdam natin ay alam mo na may iba tayo gusto natin ipahinga. Kukunin pa naman kitang ninang sa kasal ko, Ay, Chacha. Uy, even yung ganyan. Oo, kumbaga, ngayong 2026, short ang life. Gawin natin yung mga gusto talaga natin gawin. Let's spend most of our time with our loved ones. Amen. So, hindi po masama ang mag-no. Hindi po ikatatampo yan ng mga tao. Di ba, Pastor? I'm sure hindi mga nagtampo, Pastor, ang mga hindi mo napagbigyan kahapon. Pero yung pansit dumating daw, kaso Thank lang you, wala Pastor. na kami Hindi dito. namin naabutan Pero, oo. masarap ba yung pansit, Big Boy? Masarap daw. Ay, salamat. From Thank you. Dolores, Nabusog thank ang ating mga you. staff dito sa ating himpilan. So, thank you sa iyong papansit, Brad Jeff. Siyempre, luto ng nanay ni May at ni Arnie Oh. Hernandez yan. Hello, May and Masama. Arnie. Thank you po. Okay. Dolores Pancet. Thank you, Ate Fe. So, yung iyong circle of friends kumakaunti na, ganun ba yon? Yung talagang, Bilang na lang sa daliri, no? Dating dami. Ganun ba yung Pastor? May magandang quote si C.S. Lewis eh. Ano nagpapahaba ng friendship ng isang tao? When you see the same values, yung Amen. values ko sa value, and then you pursue it together. Ibig sabihin, kunyari, hindi ko value yung golf. Baka hindi tayo maging magkaibigan kasi ang value ko, kunyari, pickleball. So, parang
kung hindi mo value yung advancing God's kingdom, hindi ibig sabihin hindi ka masama ka. It's just that magkaiba tayo ng binavalue. Kung hindi mo value pamilya, gusto ko lumabas with family. Ikaw naman, ayaw mo kasama misis mo. Hindi tayo tatagal magkaibigan kasi friendship lasts because you see the same value and then pareho yung pinupursue yung value na yun. Tama. So, na-realize Ganda. ko, hindi lahat ng mga taong gustong dumikit sa'yo katulad ng value ng buhay mo. true. Hindi marimit. So, nalimitahan na lang. Ngayon, yung mga taong kasama ko lagi, yun na lang yung same value kami. Families, Tama. Siguro advancing. Agree, you also totally have to agree. respect yung kumbaga yung prinsipyo ng isang tao, individual. Halimbawa, Or belief. halimbawa. Oo. Okay. Oo. If you are in the business of making friends, Aba, iba yan. okay. Ahente ka, Yes. 'di ba? Ang negosyante ka. Dapat lahat kaibigan mo. Correct. Oo. Kasi nga, the more ka maraming kakilala, more opportunity sa iyong trabaho. Agree. Correct. Tama, you are in the business of making friends. Right? Yes. Yun. Kaya unawain mo yun. Oo. PR. Oh. Kasi nga, yun ang kanyang trabaho eh. Oo. Oh, ayaw niya na may kaaway. Lahat dapat Yes. kaibigan niya. Okay. Pero if you are not in the business of making friends, Oo. I mean, di ba? So talagang yung ginagalawan mong circle, kakaunti lang. Pero at the end of the day, hindi paramihan yung quality ng Yes. iyong mga gustong kausapin at makasama. Oh, konti pero ito. totoo lahat. Tama? Ganun po yun. Depende po rin yan. No? Kumbaga. Yes. Right? Agree, So, tama. are we in the business of making friends? I don't think so. Sige. We are not. We are not. Okay. Oo. We are in the business of telling the Oo. truth. Malamang sa mga Okay. nasabi ko dito, Sige. meron ng mga Yeah. nag-unfriend sa Sige. akin. Char! Okay. So, Brad, ano? Si Brad Ted kasi limitado lang talaga. Mabibilang mo sa daliri ang talagang totoong kaibigan niya. Si Oh, and Manong. that's okay. Walang masama Yeah, doon. and that's- Oo. Quality exactly. nga over quantity. At saka hindi lang si Manong Ted ang dumadaan sa ganun. Lahat tayo, yung as we age, nakikita natin kung sino yung mga totoong kaibigan natin. Di ba, Pastor? Depende rin sa definition mo ng friends. So, Ayan na. making friends. There's a friend who stick closer than a brother, sabi sa Hindi. Biblia. Amen. Amen. Kasi kami, friends with benefits. Oo, sorry. Amin na lang yun. Okay. Yeah. Okay. Salamat, Brad. We'll catch you again on Monday. Mabuhay ka at muli, maligayang bati sa'yo. Maraming salamat, Brad Ted. Talking about friends, yung kaibigan ko si Lowell Tan, thank you for listening. Ang aking tito, si Engineer Bong Eliscopides, thank you for listening. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo